News FM, the Music and News Authority, is now broadcasting in different major cities in the Philippines. Brigada News FM National 93.1, Brigada News FM Cebu City 89.5, Brigada News FM General Santos City 93.1, Brigada News FM Zamboanga City 88.3, Brigada News FM Cotabato City 89.3, Brigada News FM Toledo City 103.1, Brigada News FM Puerto Princesa Palawan 88.5, Brigada News FM San Carlos City Negros Occidental 95.7, Brigada News FM Coronadal City 99.3, Brigada News FM Calibo Aklan 102.9, Brigada News FM Daet Camarines Norte 102.5, Brigada News FM Cagayan de Oro 97.5, Brigada News FM Kidapawan City 102.9, Brigada News FM Tacloban City. Soon to air, Brigada News FM radio stations that will embrace and hit the airwaves in other cities in the country. 93.5, Brigada News FM Olongapo City 107.3, Brigada News FM Rojas City Capiz 95.1, Brigada News FM Iligan City 92.9, Brigada News FM Kawayan City Isabela 92.5, Brigada News FM Tuguegarao City 90.9, Brigada News FM Bogo City, Brigada News FM Davao City, Brigada News FM Butuan City, Brigada News FM Surigao City, Brigada News FM Valencia City Bukidnon, Brigada News FM Dumaguete City, Brigada News FM Bacolod City, Brigada News FM Iloilo City, Brigada News FM Baguio City, Brigada News FM, the Music and News Authority, Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the new Filipino time, 12:02 ng tanghali, mga kabrigada. That time check was brought to you by DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada News Headlines. Sa ulo ng mga balita, 133 Pinoy peacekeepers dumating na sa Caballo Island. DPWH Secretary Rogelio Singson handa umano mag-resign kung may ebidensya laban sa kanya. Walang government funds sa Iloilo Convention Center project. Ayon yan kay Senator Drilon. Panibagong malaking rice importing firm kinasukan ng smuggling sa DOJ. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Magandang tanghali mga kabrigada, hatid ng Brigada News FM Philippines ang Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mula rito sa Brigada National Headquarters, kami po ang inyong mga tagahatid balita. Brigada Sandy Matarcos. At Brigada Luna Agimat, araw ngayon ng Huwebes, November 13, 2014. 43 days na lamang po at Pasko na mga kabrigada. Tumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Brigada National! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo na Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Dumating na sa Caballo Island ang nasa 133 na mga Filipino peacekeepers dakong alas 6 nitong umaga para sa 21 days na quarantine bilang regular na proseso kapag nanggaling ng bansa na may kasong Ebola virus. Sa panayam ng Brigada News FM kay AFP-PIO Chief Lieutenant Colonel Harold Cabunok, hindi nakasama pa ang pamilya ng mga Pinoy contingent sa paghatid sa nasabing mga sundalo na galing ng Liberia na una nang nakarating kahapon sa Pilipinas. Ayon kay Cabunok, kampante ang AFP na magiging maayos at mapanatag ang loob ng mga Pinoy peacekeepers, lalo na't kompleto naman umano ang mga pasilidad ng gobyerno para sa mga ito habang nasa halos isang buwan na mapapalayo sa kani-kanilang pamilya. Anya magiging island paradise ang buhay ng nasabing mga sundalo na dapat maging ligtas muna bago payagan na makapiling ang kanilang mga pamilya.
supposedly ang uwi nila yan sa January pa yan. No? Yan, Naaga dahil nagpasya ang ating pamahalaan ay pull out sila, pinaaga sila ang pag-uwi. Suppose January. So parang the same lang din yun. No? Yung kung kanilang end of mission ay dapat January, ang kanilang pag-uwi naman ngayon after ng quarantine ay December 3. Tapos na sila, no? At pagkatapos yan, bigyan sila ng breakthrough. Ang breakthrough ay pwede silang magbakasyon ng December break at hanggang sa January break. So doble ang kanilang makukuha. CL Lieutenant Colonel Harold Cabunok. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Samantala, nakanta umano magbitiw sa kanyang pwesto si Department of Public Works and Highways Secretary Rogelio Singson kapag napatunayan umano nakinabang ito sa kontrobersyal na Iloilo Convention Center. Sa nagpapatuloy na investigasyon ng Senado, hinamon ng kalihim ang mga nag-akusa sa kanya na patunayan ang mga aligasyon kasabay ng paninindigan na kahit piso umano ay wala siyang pakinabang sa kontrata. Si Singson ay kabilang sa mga government officials na kinasuhan ng plunder dahil sa isyu. Tiniyak din ng kalihim na dumaan sa tamang proseso ng batas ang isinagawang bidding para sa pagpapatayo ng gusali na may kabuang 11,693.79 square meters sa loob ng 1.7 hektaryang lupain. Brigada Balita Nationwide. Samantala, Palasyo kumasa sa banat ng ilang senador laban kay Pangulong Aquino. Ang report ihatid sa atin live mula sa Palasyo ng Malacanang. Brigada Leo Malikdem, i-brigada mo! Brigada Live Report! Dumipensang Malacanang sa banat ng ilang senador na hindi dapat nakikialam si Pangulong Benigno Aquino sa investigasyon sa mga anomalyang ibinabato kay Vice President Jejomar Binay. Sa interview ng Brigada News FM kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, sinabi niyang kinikilala ng Pangulo ang hiwalay at pagiging co-equal branch ng Kongreso. Wala din naman anyang sinabi ang Pangulo na gusto niyang ipatigil ang investigasyon, kundi gusto lamang niyang matapos na ito para masampahan na rin ang kaso kung meron mang dapat kasuhan. Una nga dito ay tinawag na dangerous precedent ni Senator Coco Pimentel ang pahayag ng Pangulo dahil maaari itong mag-misinterpret na pakikialam nga sa co-equal branch ng Executive Department. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Brigada News o Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Samantala, tuluyan ang nag-inhibit si Senate President Franklin Drilon sa ginagawang investigasyon ngayon ng Senado kaugnay sa kinukwestiyong 700 million Iloilo Convention Center project. Sa kanyang opening statement sa pagsisimula ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, mariing pinabulaanan ni Drilon ang aligasyong kumita ito sa nasabing proyekto, kasabay ng pagigiit na bahagi lamang ng paninira sa kanyang pangalan at reputasyon ang mga issue laban sa kanya. Nilinaw din ng opisyal na wala siyang kinalaman sa bidding process ng proyekto at ang disenyo nito. Maliban sa Pangulo ng Senado, pinaharap din sa pagdinig sina Public Works Secretary Rogelio Singson at Tourism Secretary Ramon Jimenez. Ang tatlong opisyal ay una ng sinampahan ng kasong plunder sa Office of the Ombudsman dahil sa issue. Batay sa alegasyon ni dating Iloilo Provincial Administrator Manuel Mejorada, ang nasabing convention center ay pinondohan umano ng 300 million mula sa Disbursement Acceleration Program ng Senador. Samantala, kinasuhan ngayon ng smuggling sa Department of Justice ang apat na magkakahiwalay na reklamong smuggling ng Bureau of Customs ang may-ari ng isa sa mga pinakamalaking rice importing firm sa bansa dahil sa illegal na inangkat na bigas na nagkakahalaga na mahigit 626 million. Kinilala ng BOC ang kinasuhan na si Manuel Santos, may-ari ng Medaglia de Oro Trading dahil sa pag-angkat ng bigas mula sa Thailand at Singapore noong Hulyo at Agosto 2013 nang walang import permit mula sa National Food Authority. Ayon kay BOC Commissioner John Sevilla, mahigit 16,000 metriko tonladang bigas ang iligal na ipinasok ng kumpanya sa Manila Port, Cebu Mindanao Container Terminal Port of Davao at Manila International Container Port. Bukod kay Santos, kinasuhan din ng smuggling sa DOJ ang siyam na customs broker ng kumpanya na sina Dennis Catherine Rosaroso, Raquel Seldora Cabasag, Emilio Chio, Mayrin Noynay Solano, Gemma Garcia, Melvin Isagan, John Kevin Cisneros, Eduardo Borges III at Kenneth Kial. Ang nasabing kumpanya isa sa mga kumpanyang iniugnay sa tinaguriang rice smuggling king na si Davidson Bangayan. Ilan pa sa mga rice importers na sinampahan ng BOC na smuggling case ay ang Bold Bitter Marketing, Silent Royalty Marketing at Intercontinental Grains.
Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Samantala mga kabrigada, kunin natin ang report ni Brigada Bong Kagape. DOH-OIC Secretary Garin, kampanteng maaabsweldo sa vaccines anomaly sa DOH. Brigada Bong, i-brigada mo! Brigada Live Report! Naniniwala si DOH-OIC Secretary Janet Garin na maabsweldo ito sa kontrobersyal na pagbili ng pneumococcal vaccines na umabot sa 833 million pesos noong 2012. Ayon kay Garin, nung nagsimula ang investigasyon ng NBI at ng DOJ sa kontrobersyal na usapin laban kina Olive Secretary Enrique Ona kasama ng iba pang opisyal ng ahensya, ay dumulog na ito sa NBI upang magpaliwanag sa nasabing usapin. Inihayag pa ng officer in charge, wala umano siyang kinalaman sa nasabing anomalya, kung kahit bahala na lamang umano ang naka-on leave na si Ona na magpaliwanag kay Pangulong Benigno Aquino III kaugnay sa kinakarap nitong kontrobersiya habang nagpapatuloy naman ang pagsiyasat ng ahensya. Wala rin umanong basihan ang pagpapatawag sa kanya ng mga investigador, lalo na't idinadawit lamang umano ang kanyang pangalan sa isyu. Kaugnay nito, nakahanda naman itong si Garin na bumalik bilang undersecretary ng DOH sakaling magkakabalik pa si Ona, habang ipinaubayan na lamang nito kay Pangulong Aquino ang nasabing desisyon. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Geoffrey Bong Kagape, Brigada News. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Eastern Visayas ang tail end ng cold front, habang magpapatuloy naman ang pag-ihip ng amihan o northeast monsoon sa northern at central Luzon. Habang patuloy naman na makararanas ng mga pag-ulan ngayong araw ng thunderstorms lalo na sa Metro Manila, Central Luzon, Cagayan Valley, Cordillera at Ilocos Region. Ayon sa Pag-asa, asahan na ang pagbaba ng temperatura sa mga susunod na araw dahil sa paglakas ng amihan, habang wala na ring sama ng panahon kasunod ng paglusaw ng low pressure area sa silangan ng Kapuluan. Sa ngayon, apektado ng tail end ng cold front ang Eastern Visayas, habang patuloy ang pag-ihip ng amihan o northeast monsoon sa northeastern at central Luzon. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Binigyan din naman ngayon ni Labor Secretary Rosalinda Baldos na may hanggang December 24 pa mga private employer sa mga pribadong sektor para magbigay ng 13-month pay sa kanilang mga empleyado. Sa panayam kay Secretary Baldos, sinabi nito na obligado ang mga employers na may mga empleyado na hindi bababa ng siyam na magbigay ng 13-month pay na siyang nakasaad sa Presidential Decree number 851 at sa implementing rules and regulation nito. Sa ilalim ng batas, ang 13-month pay ay katumbas sa isang buwang sweldo na manggagawa kung siya ay nagtatrabaho sa kumpanya ng isang buong taon. Sakaling hindi naman umabot ng isang taon ng isang empleyado, ay obligado pa rin ang employer na magbigay nito sa magitan ng paghati sa length of service ng empleyado sa 12 buwan. Una nang naglabas ng labor advisory si Baldos, kung saan binigyan din nito na ang pagbibigay ng 13-month benefit ay bilang pagkilala sa mga manggagawa na siyang pangunahing puwersa sa productivity, competitiveness at profitability ng kumpanya. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. O mga kabrigada, hindi po biro ang maghapon na trabaho. Kaya naman, hindi rin maiwasan ang samot-saring sakit na maaring dumapo sa katawan mo. Madalas kasi tayong mapawisan, mababad sa initan at maulanan. Yung iba naman pinagsasawalang bahala nila. O kagaya ng ating mga kabrigada, mga panaderong sina Karomi at Tuper ng Barangay Comba Bakery sa Lipa City. Mga panadero yan, masarap magluto. O sa mga kamukha nyo may trabaho mahihirap na ganyan, yung pinagpapawisan, dapat lagi tayong may proteksyon para ang ating trabaho ay hindi naaabala. Syempre, hello din sa may-ari ng bakery, si Mama Elisha Navarro Melo. Nakikinig mula sa Batangas. Mag-Power Cells Herbal Capsule ka na, kabrigada. Ang Power Cells Herbal Capsule po, available na po yan sa mga leading drugstores nationwide. Brigada Balita Nationwide sa tanghali.
At syempre, bukod sa Batangas City, tayo ay naririnig din sa Brigada News FM Cebu, sa Brigada News FM General Santos City, sa Brigada News FM Zamboanga City, sa Coronadal, Toledo City, Cotabato City, Puerto Princesa, Palawan, San Carlos City, Negros Occidental, Cagayan de Oro City, Calibo, Aklan, at sa Daet, Camarines Norte. At syempre sa mga bagong bukas nating stations dyan sa Tacloban at sa Kidapawan. At yan po mga kabrigada ang unang bahagi ng ating balita. Live na inyatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule at ng DriveMax Adult Herbal Capsule. Kasama pa rin si Brigada Sandy Madarcos at ako po ang inyong lingkod, Brigada Luna Agimat. Manatiling nakatutok sa Brigada Balita Nationwide sa tanghali. One time, the new Filipino time, 12:15 ng tanghali mga kabrigada. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Kataw, anak! Mama! Oh, bakit, ma'am? Mama, dahan-dahan lang naman magpatakbo ng taxi mo. Ha? Bakit po, ma'am? Alalahanin mo, palaging nakasunod sa atin ang disgrasya. Kaya nga, ma'am, binilisan ko para di tayo mabutan. Ay! Okay kayo! Nakakabahala kung may sakit ka na diabetes, cancer, lung problem, kidney failure, at iba pa. Nangangayayat na ako dahil sa sakit ko. Kailangan mo ng proteksyon kasama ang regular medication upang labanan ang mga sakit. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ng Power Cells ang natural na mga sangkap tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed at cinnamon bark. Kaya para sa buong pamilyang protektado, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. Nung isang taon, nawasak ni Yolanda ang aming bahay. Pero nagkaroon kami ulit ng tahanan dahil sa tulong ninyong lahat. Si Martin Romualdez po, kasama ng mga waray, nagpapasalamat. First year anniversary! Darling, nagustuhan mo ba ang dinner natin sa labas? Ika-5 anniversary! Flowers and chocolates for you, darling. Ika-15 anniversary! Biscuit, darling. Gusto mo? Ika-25 anniversary. Ibalik muli ang labing-labing ninyo ni Darling sa tulong ng Tongkat Ali, Ginseng at Ginkgo biloba na nasa DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, parang bagong kasal ulit kayo ni Darling. DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at DriveMax Dietary Supplement Capsule ay available na sa South Star Drug nationwide, Botica R.R. Chavez Public Market sa Taysan, Batangas, Bachman Pharmacy sa J.C. Wagan Avenue, Chaong, Quezon, JMSA Pharmacy Public Market, Pila, Laguna, at City Drug Valley 2, Parañaque City. Noong isang taon, napinsala man ni Yolanda ang aming bukid. Naibalik muli ang aming kabuhayan dahil sa tulong ninyong lahat. Si Martin Romualdez po, kasama ng mga waray, nagpapasalamat. Panahon na naman ang tag-ulan. Kabrigada, madulas sa daan, huwag humarurot sa pagmamaneho nang hindi malagay sa alanganin ang buhay mo. Isang paalala mula sa DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule at ng Brigada News FM, the Music and News Authority. Nung isang taon, kahit nasira ni Yolanda ang aming eskwelahan, hindi natigil ang aming pag-aaral dahil sa tulong ninyong lahat. Si Martin Romualdez po, kasama ng mga waray, nagpapasalamat.